Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Fredo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Zamboanga. Nang mga panahong ito, kakalipat pa lamang ng tirahan, nakaranas kagad ng kababalaghan. Sa katunayan, bahay ito ng ninuno na matagal nang iniwan matapos mangibang bansa ng mga anak. Si Fredo na nangangailangan ng malilipatan, tinanggap ang alok ng pinsan na manirahan muna doon para kahit papano may mag-aalaga ng tahanan. Sa unang linggo na paninirahan, maayos naman ang lahat. Naaaliw pa kakalinis dahil sa laki ng pwesto. Subalit ng sumunod na linggo, unti-unting nakaramdam ng kakaiba. Sa dami ng kwarto, pinili ni Fredo na mamuhay kagaya ng mayaman. Yun bang hiwalay ang silid ng anak kahit sanggol pa lamang. Hindi naman malayo sa kwarto. Nasa tapat lamang din ito at hindi isinasara ang pinto para mapansin kagad ang mangyayari sa loob. Madaling nasanay sa ganitong paraan hanggang sa isang gabi. Nagulat na lamang ang asawa nang makarinig ng tunog. Dagdag pa nito, kakaiba ang ingay dahil una masasabing ibon. Ngunit habang tumatagal, ingay ng ahas ang madidinig. Binaliwala sa pag-aakalang lilipas lamang. Ngunit naalerto nang mapagtantong mula sa kabilang kwarto. Dali-daling sinindihan ng lahat ng ilaw. Sinuri ang bawat sulok. Subalit walang nakitang anuman. Patuloy na nadidinig ang tunog ng ahas. Ang problema, hindi malaman kung saan ang gagaling. Palipat-lipat ng direksyon, ngunit nasa loob lamang ng kwarto. Hanggang sa nagpasya ang mag-asawa na dalhin sa sariling silidang sanggol. Hindi makatulog dahil nariyan pa rin ang tunog. Akyat baba ng tahanan si Fredo. Kakahanap kaso wala namang matagpuan. Saka lamang nakahinga ng maluwag nang mawala. Kinabukasan, nagpatulong ito sa bantay ng tahanan na si Mang Lucas. Dati din itong katiwala ng ninuno noong nabubuhay pa. Nagtanong-tanong habang sinusuri ang lugar. Ngunit ang sagot nito ang nagpatigil kay Fredo. Ay nako, may ibang beses talaga na nagpaparamdam. Kahit yung ninuno mo alamang tungkol rito. Ganito rin ang pinoproblema namin. Hindi mahanap kung nasa ang ahas. Pinatingin na sa albularyo pero kahit ang may karunungan, wala ring makuhang sagot. Ayon, hinayaan na lang namin. Sa kabutihang palad wala namang masamang nangyayari. Ganun po ba? Nakakabahala pa rin po kahit ganun eh. Ahas po kasi tapos malay natin makamandag. Isang kagat patay tayo kagad. Tama ka rin naman pero sa tingin ko hindi talaga mahanap ang ahas. Ikaw pa lang ang una kong masasabihan ito. Natuklasan ko kasi noong namayapa na ang ninuno mo. Wala na rin tumira dito maliban sa inyo. Kaya ikaw pa lang ang unang makakarinig. Sa kuryosidad ko, sa ahas na ito, hinanap ko ang unang may-ari ng lupa. Naroon sa bayan ng pamilya ng binilhan. Swerte namang naabutan kong buhay pa ang matanda. Nabili lang din niya ang lupa sa mag-asawa na isang mambubuno. Kapag sinabing mambubuno, sila yung taong nag-aaral ng turo sa kaliwa. Walang pinagkaiba sa mambabarang, mangkukulam at iba pang masasama.
Sila yung may kakayahang gumamit ng nilalang mula sa mundo ng engkanto para mambiktima. Binili ang lupa sa kabila ng katauhan ng may-ari dahil masyadong maganda ang lugar. Hindi na inisip ng mag-asawa. Dati itong taniman at kahit yung magsasaka, napapatanong kung bakit halos gabi-gabi may nadidinig na tunog ng ahas. Binaliwala lamang din kasi sa sukal ba naman, taniman ng mais at tubo. Tapos ayon, binili ng ninuno mo at ito tayo ngayon. Pagpapaliwanag ni Mang Lucas. Kung galing po sa mundo ng engkanto yung ahas, hindi nga talaga mahahanap yun. Engkanto nga hindi makikita ng ordinaryong tao eh. Ipagdasal na lang siguro na hindi kami gagalawin ng pamilya ko. Wala tayo magagawa. Iaasa na lang talaga sa Diyos. Iho, siya nga pala. Kung magka-problema man kayo may mga bagay na nangangailangan ng tulong, tawagin mo lang ako. Huwag kang mahihiya. Tagasilbi na ako ng mga ninuno mo. Kaya nasa dugo ko na ang pagsisilbi sa sino mang tumira dyan nakadugo niya. Napatango na lamang si Fredo bilang pagtugon. Pagkabalik sa tahanan, hindi maiwasang pagmasda ng lugar. Payapa naman tignan. Ngunit sa kabilang banda, malalaman na may bumabalot na kababalaghan. Gayunpaman, pinili ni Fredo na manatili. Hindi dahil wala na silang mapupuntahan, kundi dahil hindi sapat ang ebidensya para patunayan ang sinabi ni Mang Lucas. At isa pa, hindi ito naniniwala sa mga engkanto o kahit sa mundo ng mga ito. Dahil para sa kanya, pawang katang-isip lamang ang lahat ng yon. Pagsapit ng hapon, naaliw si Fredo sa pagbubunot ng damo sa likod bahay. Inayos na rin ang mga nasirang bakod. Napahaba ang pagtatrabaho. Hindi na malayan ang pagdilim ng paligid. Pagkabalik sa tahanan, natigilan ng mapatingin sa asawa. Abala ito sa paghahanda ng hapunan. Ngunit may nakadungaw na imahe sa bintana. Pagkurap niya, bigla ding nawala. Iwinaksi at inisip na baka namamalikmata lamang. Sa oras ng pagtulog, mahimbing na ang mag-asawa. Habang sa silid ng bata ay may umaaligid pa ring ahas. Maya-maya pa'y nagising ito at umiyak. Napukaw ang pansin ng mag-asawa. Nagmamadaling pinuntahan ng anak. Dire-diretso ang paglapit ni Aya. Samantalang nasunda ng tingin ni Fredo ang bakas ng paggalaw sa sahig, papunta palabas sa bintana. Nakabukas ito na sa pagkakaalala. Maayos na isinara bago natulog. Dumungaw, kunot noong napatitig sa damuhan. Kusang nahawi na tila may dumaraan. Sa bakas pa lamang ay masasabi ng ahas. Fredo, hoy, kung makadungaw ka naman dyan, parang may kung ano sa ibaba. Tulungan mo nga ako magpatahan. Iyak nang iyak pa rin yung anak mo. Wika ni Aya. Lumipas ang oras, hindi pa rin matahimik ang sanggol. Hanggang sa inabot na madaling araw bago tumahan. Dahil sa nangyari, hindi maiwasang magbago ang paniniwala ni Fredo. Bilang takpuhan at sumbungan ng mga problema, pinuntahan niya si Mang Lucas. Sinabi nito ang buong kaganapan sa nagdaang gabi. Ito man ay natahimik sa nadinig. Pupuntahan ko si Rito. May kilalang albularyo ang batang yon. Baka makatulong sa atin. Yung kumpare ko kasi matagal nang namayapa. Siya ang tinatawag kapag may nangyayari sa tahanan ninyo. Sa ngayon, maiging pag-iingat muna. Wika ni Mang Lucas. Habang inaasikaso na matanda ang paghahanap ng albularyo,
Iginugol naman ni Fredo ang oras sa pagsuri sa tahanan. Wala mang mahanap. Naglibot pa rin hanggang sa kasulok-sulukang bahagi. Maya-maya pa, dumating ang matanda kasama ang albularyo. Muling sinuri ang paligid. Sa loob at labas, ilang ulit ngunit wala pa ring mahagilap. Kahit ang ritual ay walang nagawa. Kakaiba ang lugar na ito. Kung hindi ko gagamitan ng anuman, palakas ang kutob ko na merong nananahan na ibang nilalang. Kung gagamit naman ako ng ritual at iba pa, wala pa ring mangyayari. Ngayon pa lamang ako nakasalubong ng ganito. Wika ni Mang Cardo. Napakamot ng ulo ang albularyo. Naguguluhan sa takbo ng mga kaganapan. Inulit ang proseso sa sumunod na araw. Ginawa niya ito sa buong linggo. Ang problema, wala pa ring pagbabago. Umabot pa sa punto na nagkaroon ng bagong kliyente ang albularyo at naiwan ang kaso ng tahanan. Sa pagkakataong yun, sa bahay pansamantalang nanuluyan si Mang Lucas. Sa paglipas ng mga gabi, palala ng palala ang pagpaparamdam ng kababalaghan. Salitan ang pagbabantay. Walang tulugan. Hindi naglaon ay sinasabayan ng pagpapakita ng itim na imahe. Hindi figura ng tao, kundi ng nilalang na mahirap ipaliwanag. Kakaiba ang hugis ng katawan. Hindi rin mamukaan dahil anino lamang. At nang makapagpasya, pinabasbasan sa ngalan ng simbahan. Sa kabutihang palad, kahit papano ay nabawasan ang bigat ng kaganapan. Hindi nagparamdam sa pagdaan ng buwan. Nang inakala ng mag-asawa na bubuti na ang lahat, saka naman muling bumalik ang nilalang. Sa puntong ito, doble ang hatid na takot. Tila may halimaw na kasama sa tahanan. Mas malakas ang tunog ng ahas, kaluskos kung saan, at mga imahe ng nilalang na basta na lamang lilitaw. Ang kinakabahala ay sa bata ito lalapit kahit buhat-buhat pa ng mag-asawa. Napag-usapan ang paglipat kaso hindi maintindihan. Walang mahanap na paupahan. Nalibot na ni Fredo ang bayan at karatig lungsod na parabang nananadya ang pagkakataon. Hindi rin pwede sa tahanan ni Mang Lucas dahil may malubhang sakit ang asawa nito. Sa huli, nanatili pa rin sila sa bahay. Fredo, wala ka talagang mahanap. Tatawagan ko na lang si Mama. Baka mapakiusapan natin. Wika ni Aya. Hindi nga tanggap ng pamilya mo yung pagsasama natin eh. Hayaan mo, babalik ako sa bayan baka sakaling may bakante na. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Sa ngayon wala pang nangyayari. Puro pagpaparamdam pa lang yung ginagawa nung nilalang. Paano kung sa susunod, sakta na tayo? Yun na nga eh. Tatawagan ko si Mama at baka magawa niya ng paraan. Alam ko naman na kapag nalaman niyang nasa ganitong sitwasyon ako, hindi niya ako pababayaan. Lalo na ngayon na may apo na siya. Aya, hayaan mo ako maghanap ng paraan. Duda akong lalambot niyang puso ng mama mo sa atin eh. Pero kung yan yung gusto mo, o sige, subukan mong tumawag doon. Pag-uusap ng mag-asawa. Napabuntong hininga si Fredo. Lalong naipit sa sitwasyon. Sa kabilang banda naman, nag-aalala sa sasabihin ng biyenan. Nakatanggap na ng masasakit na salita noong kasintahan pa lamang si Aya. Paano na lamang ngayon kapag nalaman ang kalagayan? Hindi nagtagal, nadinig din ng asawa ang tugon ng pamilya. Sa kasawiang palad,
Hindi pumayag na manuluyan sila sa poder ng mga ito. Walang nagawa ang mag-asawa kundi magtiis. Nang sumunod pa na gabi, lumala ang pagpaparamdam. Malinaw na ang nakikitang imahe ng ahas. Malaki ito. May iilang paa. Kulay itim. Malalaki ang kaliskis sa katawan. Nanlilisik ang mga mata. At may hindi mabilang na dila. Malakas ang ingay. Malakas ang ingay. Bawat daan ay nag-iiwan ng bakas ng kuko. Naglilibot sa buong tahanan. Ang pinagtataka lang, hindi nararamdaman ang bigat nito na kahit sa pinakamarupok na bahagi dadako, hindi yon nawawasak. Sinundan ito ni Fredo. Nagpunta sa pinakahuling palapag ng bahay. Ilang sandali pa ay biglang naglaho. Nang susuriin ang paligid, natigilan dahil dumaan sa mismong harapan. Bigla na lang lumitaw ng hindi namamalayan. Hindi ito tumingin kay Fredo. Dire-diretso ang paggapang hanggang sa umabot sa pinakadulo. Madilim sa bahaging yon. Nag-iwan ng malakas na ingay bago tuluyang nawala. Ang sahig ay puno ng kalmot. Bakas ng matutulis na kuko. Tinawag muli ang albularyo. Ito man ay hindi matukoy kung ano ang nilalang. Kahit detalyadong pinaliwanag ni Fredo ang imaheng nakita. Naghanap ng katuwang ang albularyo. Tinawag ang mga kakilala na may kaparehong karunungan. Sabay-sabay silang nagritual. Pinalabas muna ang mag-asawa para mabigyan ng sapat na espasyo ang gagawin ng mga albularyo. Hindi naaktuhan ang nangyayari sa loob. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nakarinig ng ingay. Binaliwala noong una sa pag-aakalang parte lamang ng ginagawa. Ngunit nang tumagal, para bang nagkakasakitan na ito. Si Mang Lucas ang pumasok. Nagulat nang makasalubong ang mga ito. Walang imik na naglakad palayo. Manong, ano hong problema? Bakit umalis na lang sila? Tapos na ho ba? Wala man lang sinabi sa atin eh. Balay ko rin. Nakita ko namang hindi ako pinansin. Sus Mariosep, ano bang nangyayari? Sa tingin ko hindi normal ang kinikilos nila. Minamaligno na talaga ang tahanang ito. Hahanapan ko na lamang kayo ng malilipatan. Mga albularyo nga walang nagawa doon. Wika ni Mang Lucas. Walang ideya kung ano ang nagaganap. Nabalitaan na lamang sa matanda ang nangyari sa mga albularyo. Nagtamo sila ng malubhang sakit. Lahat ay nakaratay sa banig. Walang lunas ang karamdaman. Ang manggagamot na sumuri ay pareho ng sinapit. Dito na isinara ang tahanan. Nanuluyan sa kubo na pinilit rentahan ni Mang Lucas. Kung hindi nadaan sa malaking halaga ang pinsan ng matanda, hindi pa makukuha. Sa bagong tirahan, hiniling ng mag-asawa ang kapayapaan. Kaso sadyang mapagkait ang pagkakataon. Imbis na katahimikan, lalo lamang pinahirapan. Takipsilim pa lamang, madidinig na ang tunog ng ahas. Iba-iba ang direksyon, pumapalibot sa tahanan. Isa-isang naapula ang sulo sa labas. Naiwan ang liwanag ng buwan. Kahit papano ay naaaninag pa din ang mga bagay-bagay. Nasa kalagitnaan ng malawak na tubuhan ng kubo. Kaya bawat ningon, purong tubo lamang ang makikita. Hindi gaanong mayabong kaya ang imahe sa unahan. Malinaw na nakikita. Naroon ang ahas.
Nawawala sa paningin at parabang si Fredo lamang ang pinapakitaan. Hindi nagtagal. Dahan-dahan itong kumilos palapit. Alis tong binalaan ang mag-ina. Maya-maya pa'y paulit-ulit na binabangga ang tahanan. Hanggang sa nayupi na ang bubong, wasak ang iilang bahagi. Tumagilid ang kubo. Sa kabila nito ay nanatiling ligtas ang pamilya ni Fredo. Ilang sandali pa, kusang nawala ang nilalang. Kasabay nito ang pagdating ni Mang Lucas na magbabalita ng kaganapan sa mga albularyo. Ayon dito, tuluyan ng namayapa ang mga ito. At dahil nagiba ang kubo, muli silang lumipat ng tirahan. Sa pagkakataong yun, sa tahanan muna ni Mang Lucas. Kinabukasan, nagpunta ng bayan si Fredo para maghanap ng maayos na malilipatan. Dumagdag sa alalahanin ang kalagayan ng asawa ni Mang Lucas. Ito rin mismo ang nagsuwestyon na lumipat na sila bago mahawaan. Nilibot ang lugar kaso walang mahanap. Okupado ang bawat kwarto. May bakante ngunit hindi matirhan dahil may nagpaparamdam na multo. Ano ba naman to? May bakante na sana eh. Hindi naman mapakinabangan. Manong, baka naman may aalis sa susunod na araw. Kami na lang po yung papalit. Naku, kakalipat lang din ang mga yan. Yung kabila bakante pero hindi ko pinapaupahan. Kasi merong nagpakamatay. Hindi matahimik ang kaluluwa. Ako nga yung tinatakot eh. Hindi ba kaanak ka ni Manolo? Yung may malaking bahay. Hindi naman tinirhan yun ah. Doon na lamang kayo. Napukaw ang atensyon ni Fredo nang banggitin ang pangalan ng ninuno. Kaya naman sinadyang sabihin ang sitwasyon ng bahay. Nagbabaka sakali na meron itong alam. Sa kabutihang palad hindi siya bigo at tama ang taong nilapitan. Doon nga po kami nanuluyan nung una. Ang problema, meron din nagpaparamdam. Hindi nga namin maintindihan kasi para bang pinaglalaroan lang kami. Pati mga albularyo na sumuri. Pinatay na ng hindi matukoy na nilalang. Binalingan ni Fredo ang reaksyon na matanda. Bakas sa mukha nito na meron itong nalalaman. Napatanda ng krus sabay tawag sa Diyos. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi nito ang nalalaman. Hindi ba nabanggit ni Manolo ang kasaysayan ng lupang yon? Iho, mahaba ang kwento ng tinirhan ninyo. Pero gaano man ito kahaba, iisa lang ang patutunguhan. May nakatirang elemento na dating inaalagaan ng mag-asawang mambubuno. Inimbitahan si Fredo na matanda sa tahanan nito para mapag-usapan ng mabuti. Dito nalaman ang buong istorya. Malaalamat kung ilarawan ni Mang Dinggoy. Engkantong ahas ang unang nananahan sa lupain. Isa pa itong malawak na gubat noong panahon. Wala ring nakakaalam kung paano napasa kamay ng mag-asawang mambubuno. Ayon sa ninuno ni Mang Dinggoy, kinatatakutan ang mag-asawa dahil talamak na ang pambibiktima. Isang kubo ang nakatirik sa bahaging yun. Bahay na mga ito. At walang ni isa man ang naglakas loob na dumaan sa lugar. Ayon sa albularyo na naging kalaban ng mag-asawa, ang engkantong ahas, nagawa nilang alagaan na siya ring ginagamit para makapambiktima. Iilan ang nakakaramdam sa presensya nito, lalo na ang magsasaka na ginagabi sa bukirin. Magugulat na lamang at madidinig ang tunog ng ahas kapag may natipuhan ang mag-asawang mambubuno
Ito ang uutusan para takutin o patayin ng tao. Ang albularyo na nilalapitan ng mga biktima, hindi nakatatagal. Isa sa kaanak ni Mang Dinggoy ang nakaranas ng kalupitan. Malubhang karamdaman ang pinataw. Kagat ng ahas ang bumabakas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi na madaan sa gamutan ng albularyo o ng ospital. Si Mang Dinggoy, nakaranas din. Ginabi ito ng uwi mula sa pakikigapas ng mais. Walang ibang daan kaya napilitan. Wala ng tao sa tahanan ng ninunong ni Fredo na mga oras na yun. Pagtapat sa bakuran, may biglang sumitsit. Paglingon ay bumungad ang anino ng ahas. Higante kung ilalarawan, nakakakilabot, kaya't kumaripas ang matanda sa pagtakbo. Mabuti nga yun lang yung sinapit ko. Yung ibang biktima kawawa talaga. Sa tinagal, nabalitaan na lang din na may bagong nakabili ng lupain. Yung taga-kabilang bayan. Dito na unti-unting nakalimutan ang tungkol sa mag-asawang mambubuno. Umalis sila ng lugar. Hanggang ngayon walang nakakaalam kung nasa na sila. Tapos ang sunod ay yung ninuno mong si Manolo. Ilang dekada na rin ang lumipas kung susumahin. Sa pagdating mga bagong henerasyon, matatanda na lamang talaga ang nakakaalala sa kwentong ito. Manong, wala po bang mabisang paraan para mapaalis yung nilalang? Hindi na po talaga tama yung nangyayari. Naisip kong sunugin na lang yung bahay. Kaso hindi papayag yung pinsan ko. Sa kanya nakapangalan pati yung lupain eh. Balak niyang pagandahin yung lugar pagbalik. Hindi mapapaganda ang lupaing tahanan ng engkanto. O sige, ilagay nating napaayos ang lugar. Pero hindi naman mapapalis ang nilalang. Lalo lamang gugulo ang lahat. Dahil ayaw ng halimaw galawin ang paligid. Hindi naman kasi ang kumikilala ng bagong may-ari. Para sa kanila pa rin ang buong lugar. Ang mali lang dyan, binili ng ninuno mo nang hindi mo na inaalam ang kaganapan. Ay teka, may nadinig ako mula kay Lito. Baka makatulong sa atin ang taong yon. Lito, siya din po yata yung sinasabi ni Mang Lucas eh. Wala din namang nagawa yung nilalang albularyo. Namayapa pa nga po. Hindi naman kasi albularyo ang dapat niyong tawagin. Ilang albularyo na ang dumaan sa sitwasyong yan. Walang ni isa ang nagtagumpay. Kaya umabante na tayo sa may mas mataas na karunungan. Isang dibino. Wika ni Mang Dinggoy. Sumama si Fredo sa matanda. Nakuryoso sa sinasabing dibino. Malayo ang kinalalagyan ng tahanan. Daig pa ang bandog na rebelde ng bansa. Sa kasulok-sulukang bahagi ng Mindanao, nakatirik ang tahanan. Hindi pa sila pinagbubuksan ng pinto. Pinahirapan muna sa pamamagitan ng pagsibak ng kahoy at paghahanap ng halamang gamot sa gubat. Mabilis namang natapos ang lahat dahil biyasa ang kasama nilang binata, si Lito. Nang ayos na ang lahat ng utos, tawang-tawang lumabas ang matanda. Kung ilalarawan base sa panlabas na anyo, lampas 100 na ang edad. Butot balat, maputi ang buhok, malalim ang mga mata. Nakaasa na lamang sa tungkod ang pagtayo. Gayunpaman, kung umakto ito, parang nagbibinata pa lamang. Maraming salamat sa pagparito ninyo. Natapos nang wala sa oras ang aking mga gawain. Ano naman ang sadya nyo? Ilang taon na akong hindi nakakakita ng tao. Akala ko ako na lamang mag-isang naiwan sa mundo. Wala na kasing napapadpad sa lugar na ito eh. Halika kayo. Tumuloy kayo sa muntikong tahanan. Wika ng dibino.
Tinatawag nila itong Mang Bino. Manong, mga kaibigan ko po sila. Ito si Mang Dinggoy. Siya naman po si Fredo. Itong si Fredo yung may kailangan sa inyo. Sana matulungan niyo po. Isang nilalang mula sa mundo ng mga engkanto ang gumagambala sa buhay nila. Wika ni Lito. Napako ang titig ni Mang Bino kay Fredo. Maya-maya pa'y hinawakan siya sa noo. Umusal ng salita sabay pakiramdam. Hindi nagtagal. Nahulaan ito ang buong kaganapan na tila may rumehistrong eksena sa isipan. Maya-maya pa'y nagsuwestiyon ito ng gagawin. Nagpabaon ng pulbos. Mula ito sa dinurog na mga ugat. Bote ng langis. At tinuruan ng tamang pagbigkas na maiksing orasyon. Umuwi sina Fredo at sinagawa ang hakbang. Tinulungan sila ni Lito na siyang biyasa sa ganitong usapin. Hinalo ang pulbos at langis. Matapos mailibing sa partikular na bahagi, binigkas ng ilang ulit ang orasyon. Sa tingin niyo po ba, matatapos sa pamamagitan nito yung panggugulo ng halimaw na yon? Hindi po. Ang totoo niyan, isa lamang ito sa napakaraming pamamaraan ni Mang Bino. Medyo paligoy-ligoy pero sa dulo, mapupuksa rin naman yan. Ang payo ko lang po, huwag niyong kwe-questioning kasi nag-iiba yung ugali nun kapag may nagtatanong sa kakayahan niya. Sigurado po, katapusan din ng nilalang ang kakahihinatnan nito. Tugon ni Lito. Bahagyang naguluhan si Fredo ngunit piniling unawain. Nang sumunod na gabi, binantaya ng tahanan kasama si Mang Kulas. Nais nitong makita sa personal ang epekto ng pangontra. Hindi na malayan ang oras. Napansin na lamang ni Fredo ang kakaibang ingay sa loob. Malakas ang hatak ng puwersa. Nagulat na lamang nang nasa pintuan. Umaalingasaw ang amoy. Hindi maintindihan ang pakiramdam. Madidinig mula sa ikalawang palapag ang ingay ng kalmot. Nahulog ang mga gamit na parabang nasa sagi. Maya-maya pa, pag-angil ng nilalang ang bumalot sa paligid. Kung hindi lamang nahatak ni Mang Kulas, matatabunan sa pagguho ng parte ng kisame. Nangangamoy sunog na din kaya napalabas. Tanaw sa malayo ang tahanan. Wala mang nakita na anuman. Malinaw kay Fredo ang paggana ng ritual. Bumalik ito kinaumagahan. Nagkalat ang mga gamit. Nangangamoy sunog pa rin ang paligid. Tinignan ang pinaglibingan ng pangontra. Bakas ng pagkasunog na lamang ang naiwan. Hindi maiwasang matuwa ni Fredo. Ang bili ni Mang Bino, kapag nasunog ito, isa lamang ang ibig sabihin, napuruhan ang elemento. Kagad ding bumalik sa tahanan ng Dibino. Ang problema, hindi makausap dahil sumasailalim sa 30 araw na pag-aayuno. Nagkulong sa silid, kaharap ang altar at nagdarasal. Nako, hindi tayo umabot. Kanina pa lang nagsimula yan eh. Kung inagahan mo lang sana, Kuya Fredo. Iba kasi yung pag-aayuno ni Mang Bino. Kung sa atin, bawal ang pagkain at pag-inom ng anuman. Sa kanya, sinasamahan ng walang tigil na pagdarasal. Hindi natin mapupukaw yan. Para na kasing sumasalangit yung kaluluwa. Hindi tayo madidinig kahit ano pa yung pagtawag. Nako, paano na ngayon yan? Ano nang mangyayari? Ito na sana gumana yung pinagawa niya tapos siya naman tong di makausap. Kapag minamalas nga naman 30 araw talaga siyang ganyan. Opo 1 buwan pa talaga ang hihintayin natin. Ganito na lang po,
Sasamahan ko kayo sa bahay ninyo. Tutulungan ko kayong magbantay sa paligid. Walang nagawa si Fredo. Hindi mapuputol ang sinimulang gawain ng Divino. Nirespeto na lamang dahil siya itong may kailangan. Dinala sa tahanan si Lito. Naaaliw ito sa binata dahil maliban sa tagaturo sa nangangailangan sa tahanan ni Mang Vino, tinuruan din siya na matanda ng iilang orasyon at pamamaraan sa pakikipaglaban. Kahit papano, nakahinga si Fredo ngayon na may kasamang katulad ng binata. Bumalik sila sa tahanan at patuloy na nanirahan. Naging kampante si Fredo. Wala din namang naganap sa nagdaang mga araw. Kaso nagtataka sa dulot na pakiramdam. Biglang sisikip ang dibdib matapos makaamoy ng sunog. Sasamahan pa ito ng matinding pangangati. Hindi naglaon. Nagreklamo ang asawa tungkol sa latay sa katawan. Nagising na lamang isang umaga na gano'n ang kalagayan. Mabigat ang pakiramdam. Maraming latay kung saan-saan. Sa pagkakatanda niya, wala namang nangyari. Mahimbing ang tulog ng mag-asawa. Walang nagpaparamdam. Sigurado dahil gising magdamag si Lito para magbantay. Ito man ay walang napansin. Hindi sila nagtawag ng manggagamot o albularyo. Kagad dumiretso sa Divino na sa puntong yun. Todo pa rin sa pag-aayuno. Naghintay sila ng naghintay hanggang sa hindi na mapalagay sa nangyayari. Mas lumalala ang kalagayan ng asawa. Pinasok ni Fredo ang tahanan ng Divino, kaso hindi ito magawang gisingin. Malakas ang puwersang nakapalibot na pinipigilang makalapit ang sinuman. Ang nakaagaw pansin, ang bakas ng dugo sa damit. Hindi malaman kung saan nagkasugat dahil nakatalikod sa direksyon. Dahan-dahang umalis na mapagtanto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Lito, gaano-ano mo ba si Mang Vino? At gaano mo na siya kakilala? Ano pang alam mo sa ginagawa niya? Nakita ko siya eh. Tahimik na nakaluhod kaharapang altar. Pero bakit parang tuod na siya? Tapos may dugo yung damit. Normal lang ba yun sa pag-aayuno niya? Hala ka, bakit ka naman po pumasok doon? Kuya Fredo, bawal po ang ginawa niyo. Naantala mo yung matanda. Malalagot tayo sa kanya. Kung pag-uusapan kung gaano siya kakilala, hindi po talaga eh. Kumbaga hanggang ngayon pangalan at katayuan lang yung alam ko. Ang Divino Ermitanyo na si Mang Vino. Siya po kasi yung tipo ng tao na kahit kausapin mo araw-araw, hindi mo makikilalang lubos. Kaya wala rin akong sagot sa mga katanungan mo. Napaisip si Fredo. Dumagdag sa alalahanin ang sitwasyon ng matanda. Wala man itong alam kung normal o hindi ang nangyayari. Sa loob-loob ni Fredo, merong hindi tama. Subalit hindi na muna inisip ang tungkol doon dahil may alalahanin pa sa sariling pamilya. Sa puntong ito dumulog na sa manggagamot. Pinasuri ang kalagayan ni Aya. Ang anak nila ay pinadala muna sa biyenan sa takot na madamay. Kung sitwasyon ng asawa ang pag-uusapan, para itong prutas na puno ng hiwas sa katawan. Hindi lang yun, nagkulay dugo na ang mga mata. Nang makita na manggagamot may pagdadalawang isip sa pagtulong. Nadaan lamang sa pangungumbinse, kaya napilit. Ilang beses sinuri bago natukoy ang dahilan. Iho, huwag kang magugulat. Ang asawa mo ay biktima ng mambubuno. Nasahanay ng mangkukulam na iba ang pamamaraan. Hindi ito madaling gamutin dahil direktang nakatali ang sumpa sa biktima at sa elementong representasyon ng mambubuno.
Sa inyo ba may napansin kang elemento, mga imahe na nagmumukhang hayop? Ilagay na natin sa itsura ng ahas. Meron po. Yan nga po yung pinoproblema namin ngayon. Dumulog kami sa isang dibino pero hindi na masundan ng hakbang. Nag-aayuno pa kasi. Si Mang Dino ba kamo? Nako, tamang tao ang nilapitan ninyo. Huwag kang mag-alala. Hindi tipikal na pag-aayuno ang ginagawa niya. Ituring mo itong parte ng pakikipaglaban sa gumagalang elemento sa inyong mag-asawa. Gagawin ko ang makakaya para maisalba ang asawa mo. Sasabihin ko na lang din na maging handa ka sa anumang kalalabasan dahil hindi ordinaryo ang sumpa. Babala ng manggagamot. Inilagay ni Fredo ang buong tiwala kay Mang Berto. Inabisuhang gawin ang lahat ng pamamaraan. Samut-saring dahon ang pinakuluan, hinaluan ng mga ugat, at papel na pinagsulatan ng orasyon. Pinainom pagkatapos, nagpahid ng langis sa katawan ng biktima. Nilapatan ng dasal at ano pang pamamaraan. Makikita naman ang pagbabago. Subalit hindi masasabing ligtas na sa sitwasyon. Patuloy ang pagsusuri sa paglipas ng mga oras. Hindi naglaon. Makikita ang takot sa mukha ni Mang Berto. Sa puntong ito, hindi lang pasyente ang dapat isalba. Maging ito man ay nakaramdam ng kaparehong sintomas. Kaso nga lang, mas mabilis ang epekto sa kanya. Nakita itong nakaupo sa harapan ng kawali. Nagpapakulo ng gamot. Ilang beses tinawag subalit walang sagot. Yun pala hindi na humihinga. Dito na binalot ng takot si Fredo, lalo na ang asawa nito. Dinala sila ni Lito sa isa pang manggagamot ngunit nang malaman ang nangyari, wala nang tumanggap. Iho, wala ka na bang kilala? Hindi pwedeng ganito na lang. Malala yung lagay ng asawa ko, Lito. Teka, anong nangyayari sa'yo? Tignan mo yung mukha mo. May latay. Huwag mong sabihing pati ikaw. Maging ang binata, hindi makapaniwala sa natuklasan na puno ng latay ang katawan. Taranta itong nagbigkas ng dasal. Inilapat sa mismong sarili. Nagpahid ng langis. Nilagok ang natira. Bumuti ang pakiramdam ngunit kalaunay ng hina. Nakaratay na lamang sa banig. Tinawag si Mang Lucas. Nagpasama pabalik sa tahanan ng dibino. Ngunit pagdating doon, nakalimutan ang sadya nang makita ang sitwasyon ng matanda. Nakaluhod pa rin ito. Walang imik. Ang puting damit ay nagkulay pula na ngayon sa dami ng dugong lumabas. Nangangatog na rin ang katawan, ngunit walang balak ihinto ang ginagawa. Maya-maya pa'y bigla itong bumagsak. Dali-daling inlalayan at hinintay magkamalay. Nang makabalik sa ulirat, kagad itong nagtanong sa kaganapan. Kagad ikwinento ni Fredo ang mga nangyari. Pinatawag nito ang asawa at si Lito, na pareho ang karamdamang iniinda. Nagdadalawang isip si Fredo nang ihanda na matanda ang mga gamit. Mahina pa ito. Mahahalata ang pinsalang iniinda. Gayunpaman, hindi magawang kwestiyonin. Hinayaan na lamang. Iniharap sa altar ang mga pasyente. Dahon, ugat, at kung ano-ano pang gamot ang ibinalot sa katawan. Depende ang dami sa lubha ng karamdaman. Sinimula ni Mang Bino ang ritual. Sa napapansin ni Fredo, kakaiba ang katahimikan ng paligid. Maya-maya pa'y umihip ang mainit na hangin. Sinundan ito ng mabigat na presensya.
Hindi makita kung saan nang gagaling. Makaraan ng ilang saglit, may paulit-ulit na dumaraan sa likuran ng matanda. Halata sa bakas na naiwan sa sahig. Dumagdag sa kilabot dahil hindi ito paa ng tao. Bumabakas ang matutulis na kuko, kaya walang duda na ito ang engkantong ahas na nananahan sa tahanan. Tumama dahil ilang sandali pa, nadinig na ang tunog nito. Nagbabadya dahil sa pagkamatay ng mga nakasinding mga kandila. Ang iba pang gamit ay tinangay ng hangin at hindi nagtagal. Lumakas ang pagbigkas ni Mang Bino. Ito lang din ang nakakaunawa sa sinasabi. Maya-maya pa, naramdaman na lamang ang bahagyang pagyanig ng paligid. Natumba ang iilan sa mga kandila. Sina Aya at Lito na wala naman sanang malay. Biglang napasigaw. Base sa daing at galaw, tila pinupuluputan ng ahas ang katawan. Parehong humihingi ng saklolo. Ngunit dahil nasa ilalim ng ritual, walang sino man ang pwedeng gumalaw. Nagpigil si Fredo kahit gusto nang yakapin ang asawa para patahanin. Sa napapansin naman kay Mang Vino, tumutulo na ang dugo mula sa bibig. Ilang ulit nang natumba ngunit bumabalik pa rin sa pagbangon. Hinugot nito ang patalim sa tabi at walang ano-ano. Sinaksak sa hangin. Madidinig ang malakas na pag-angil. Sinunda ng pagkalabog na para bang may nagpapadyak. Nawasak pa ang bahagi ng sahig. Maya-maya ay lalong humiyaw ang mga pasyente. Kumikilos ito na para bang may nakakapit sa katawan at humihigpit ang pagpulupot ng hindi nakikitang nilalang. Napatitig si Fredo sa asawa. Napansin na pati bibig nito ay nagdurugo na. Ang mga latay sa magkabila ang braso lalo lang namula, na tila muling dinaanan ng matulis na bagay. Gayon din ang kaso sa katawan ni Lito. Nang sumunod na sandali, muling humugot ng matulis na kahoy si Mang Bino. Binikas ang pangalan ng Diyos. Nag-usal ng dasal sa baybao ng kahoy sa palad. Dahan-dahang tumagos, ngunit hindi man lamang nasakta na matanda. Ang dugo nito ay dumiretso sa mangkok. Muli pang humugot ng patalim at sinaksak sa mismong palad. Lumalakas ang pagsambit ng dasal. Maya-maya pa'y biglang natahimik. Gamit ang dugo ni Mang Bino, sumulat ng orasyon sa papel, sinindihan at kinain. Muli itong nagsambit ng dasal sabay patong na mga palad sa noo ng mga pasyente. Nagkatinginan sina Fredo at Mang Lucas. Parehong nagtataka at naninibago sa mga nasasaksihan. Gayunpaman, walang ni isa ang naglakas loob na magsalita. Tahimik lamang na pinagmasdan ang bawat kilos. Muli, humagupit ang hindi nakikitang nilalang. Sa puntong ito, lumakas ang pag-angil. Nawawasak ang mga kandila na parabang inaapak-apakan. Nagkagulo ang paligid ngunit hindi apektado si Mang Bino. Tahimik nitong ginagawa ang hakbang. Umugot na naman ang patalim. Naalerto si Fredo sa pag-aakalang sa asawa isasaksak. Mabuti na lamang sa hangin itinoon. Dahil dito, muling napahiyawang nilalang. Kasunod nito ay pag-ihip ng dasal sa sariling dugong nakasilid sa mangkok. Walang ano-ano. Isinaboy sa harapan. Napako ang tingin doon. Dahil sa unang pagkakataon, nakakita ng imahe
nakakatakutan sa tanang buhay niya. Rumehistro sa hangin ang muka ng ahas. Katulad ito ng nakita ni Fredo noon. Ngunit ngayon, mas malinaw ang itsura. Nanlalamon ang nanlilisik na mga mata. Mahaba at matulis ang mga ngipin. Hindi mabilang na mga dila. May maliliit na sungay sa dulo ng nguso. May mga buhok na parabang maliliit na galamay. Hindi na nailarawan ang ibang parte dahil bigla ring naglaho. At nang makita ito muli, parabang nawala sa sariling pag-iisip. Napagtanto na lamang ni Fredo na pinukaw sila ni Mang Bino. Nang mahimasmasan, natapos na ang ritual. Ligtas na rin sa sumpa ang asawa at binata. Makakahinga na sana ng maluwag. Ngunit pumigil ang kasunod na sinabi ni Mang Bino. Naalis ko na ang sumpa sa katawan ng mga pasyente, lalo na sa asawa mo. Kung pag-uusapan ang engkantong ahas, napuksa ko na rin ngunit kinakailangan pang hanapin ang ugat. Nasaan ang mag-asawang mambubuno? Walang nakasagot sa tanong ng Dibino. Wala din namang nakakaalam kung nasa na ang mga ito. Inusisa si Mang Dinggoy at Mang Lucas. Pinilit nilang alalahanin ang nalalaman. Subalit wala na silang alam patungkol sa mambubuno. Kailangan pa po ba talaga yon? Napuksan niyo na po yung elementong ahas. Tinanggal yung sumpa. Hindi pa rin po ba sapat? Anong gulo na naman po ba ang haharapin natin? Sa nangyayari pa lang, halos mawala na ako sa sarili sa pag-aalala eh. Iho, ang ibig kong sabihin, napuksa ang kakayahan ng elementong ahas sa pagparito sa mundo natin. Buhay pa rin ito sa kabilang mundo, kaya kailangang mahanap ang mag-asawang mambubuno para maselyo at hindi na makabalik pa dito ang nilalang. Idadamay na rin natin sila. Sinimula ng paghahanap sa mag-asawang mambubuno. Isa-isang pinuntahan ng mga taong nakarinig sa kwento ng mga ito. May nagturo ng lugar. Ngunit pagkatapos puntahan ay walang bakas. Humantong sa puntong nakiusap na lamang si Fredo na gawa ng ibang paraan. Kaso para sa Dibino, mahalaga ang maharap ang mag-asawa. Nagpatuloy sa paglibot hanggang sa kabutihang palad. Natagpuan. Ngunit puntod na lamang. Base sa taong nakaukit sa lapida, ilang dekada na rin ang nakalipas magmula noong namayapa. Nakahinga si Fredo ng maluwag dahil wala nang poproblemahin pa. Yun pala ay isang pagkakamali. Hinukay ang mga bangkay. Dinala sa tahanan ni Mang Bino. Panay pigil ng hininga dahil sa amoy. Kakaiba ang samyo nito. Hindi lang nabubulok ang laman, kundi may hindi maipaliwanag na amoy. Bago muling langhapin para alamin, sinita ito na matanda at inutusan ang lahat na lumayo. Sinimula ni Mang Bino ang ritual. Sa puntong ito, parang pari na nagbebendisyon ng patay. Binuhusan ng langis ang mga bangkay habang binabasa ang nakasaad sa hawak na libreta. Sunod na ginawa ay ang paghugot ng patalim. Magara tignan ang itak dahil nakasilid sa kahon. Maraming tali na nagsisilbing selyo. Yari sa tanso ang talim. Patuloy sa pagbigkas ng dasal. Dahan-dahan namang pinutol ang magkarugtong na buto. Nang maging pino, binalot ng tela ang lahat. Pagkatapos nito, pinuntahan ng bahay ng ninuno ni Fredo. Sinuri ang paligid.
Nang makahanap ng tamang pwesto, naghukay at nilagay ang mga buto, dinasalan at sinindihan. Habang tuluyang kinakain ng apoy, walang tigil sa pagsambit ng salita si Mang Bino. Maya-maya pa'y mapapansin ang paggalaw ng lupa. Hindi lindol, sadyang gumagalaw ang partikular na bahagi. Kung titignan mabuti, parang may nais lumabas mula sa kailaliman ng lupa. Maya-maya pa, bumunot ng patalim si Mang Bino. Dahan-dahang naglakad sa bahaging yun. Walang ano-ano'y sinaksak ang lupa. Makikitang lumalaban ngunit kalaunan naging payapa. Bumalik sa pwesto at tinapos ang ritual. Nasa lugar na lamang di naman si Mang Bino. Binasbasan na ang tahanan. Naglibing ito ng dasal sa magkabila ang dulo ng lupain. Siniguradong maitataboy lahat ng umaaligid na elemento kahit wala namang balak manggulo, at nilinis ang buong paligid. Ayan, binura ko na ang kapit ng mambobono at elemento sa tahanan at sa lugar na ito. Maaari na kayong manirahan habang buhay. Pero hihilingin ko lang sana na wag hukayin ng pinaglibingan ko ng dasal, lalo na yung buto ng mga mambobono. Kahit abo na ang mga yon, sa oras na mahukay malaki ang tsansa na isa na namang nilalang sa kabilang mundo ang manggugulo. Iwasan na nating maulit ang ganitong kaganapan. Aminado naman na lahat ay naperwisyo, lahat ay nabiktima. May mga kaibigan pa tayong nasawi. Magsilbi sana itong aral sa atin. Wala naman akong sinisisi dahil nangyari ito nang hindi inaasahan. Matapos ang insidente, imbis na manirahan muli sa tahanan, pinili ni Fredo na makipagsapalaran sa bayan. Nagtiis sa barong-barong hanggang sa nakahanap na matinong lilipatan. Kahit sa paglipas ng panahon, hindi pa rin nabura sa alaala ang mga kaganapan, lalo na ang asawa. Hindi lang masalimuot na karanasan ang iniwan ng pangyayari. Bakas na bakas din sa katawan ang peklat na gawa ng latay. Nagamot man, ngunit hindi ito nabura. Matinding epekto sa pag-iisip at pagkatao pa ang naibigay. Nang makabalik ang pinsan sa bansa, kagad pinatrabaho ang tahanan. Binago ang lahat, lalo na ang lupain. Ang dating hindi naaalagaan, ngayoy binalik na sa pagiging taniman. Sa pakiusap naman ito, namasukan si Fredo bilang magsasaka. Paminsan-minsang natutulog sa tahanan, lalo na kapag ginagabi sa trabaho. Kailanman, hindi binanggit sa pinsan ang tungkol sa nangyari. Mahirap itong paniwalain sa ganitong usapin. Pinagmamasdan ni Fredo ang tahanan na numbalik sa alaala ang nakaraan. Naroon pa rin ang iilang gamit, lalo na ang kuna na may ilang beses na huling nakakapit na elementong ahas. Idagdag pa ang bintana kung saan ito paulit-ulit na dumaraan. Kapag dudungaw roon, bumabalik ang takot sa buong katawan. Eksaktong nararamdaman sa mga panahong yun. Napapailing na lamang para maiwaksi. At sa paglipas pa ng mga araw, sa kabutihang palad, wala na ring nagpaparamdam. Naging bantay sarado sa mga bahaging pinaglibingan ng dasal. Kapag nagbubungkal o nag-aararo, si Fredo ang aako para maiwasan ang hukay, para masiguradong hindi ito matutuklasan. Sadyaman o aksidente, pinalagay ang muhon. Sumakto naman ang ipasukat ang lupain. Nang maayos ang lahat, saka nagbitiw sa tungkulin.
hindi naman pumalagpa ang pinsan. Sa katunayan, napilitang mamasukan si Fredo, alang-alang sa nakalibing na dasal. Ngayon na siguradong hindi na magagalaw, wala nang dahilan para manatili. Isa pa, gusto nang makalayo sa lugar na minsang nagparamdam ng kababalaghan at matinding takot sa buhay. Nang makaipon, lumipat sa mas malayong bayan. Doon nagsimula kasama ang mag-ina. Subalit kahit gaano pa kalayo ang narating, hindi pa rin malilimutan ang nakaraan. Hindi sagot ang distansya para maiwan ang masalimuot na karanasan. May ilang beses pa rin naaalala. Gayunpaman, hindi na gaanong naaapektuhan. Nakatulong ang pagdaan ng panahon para pagaanin ang nararamdaman. Kung susumahin lahat, masasabi na parang katang-isip lamang ang mga naganap, lalo na sa parte na may elementong ahas na nagmula sa ibang mundo. Mahirap man paniwalaan, lalo na't wala naman ito sa mundo na ating ginagalawan. Ngunit para kay Fredo, mukha man itong ilusyon o gawa-gawa lang, siya mismo ang magpapatunay na nangyari ito sa totoong buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.